maintindihan ng gusto ng mga negosyante kung ano ang mga dapat nilang applyan na clearances and permits under the DNR para po maging legal ang kanilang operations. Kwento ni Toto. Tuloy-tuloy lang ang kwento. Salamat. Simula po kayo. Unang-una po, binabati po natin ang pinagmamalaki hindi lamang ng lungsod ng Maynila, kundi po ng mga dati niyang kasamahan sa Konseho ng Maynila, si Secretary to the Mayor Letlet Sarcal and myself, Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ang dati po naming alaalaga lamang ng dating panahon, ngayon Vice Alcalde na po ng lungsod ng Maynila, Vice Mayor Chichi dati yan, ngayon Chi na lang, Chichi Atienza. Nabanggit ko na kanina, matagal ko na po kasamahan, ngayon Secretary to the Mayor. Kanyang distrito po ito, ikatlong distrito ng Maynila. Siguro mga naka 8 terms ka ba? Oh, 8 term. So talagang mahal na mahal ang kanyang distrito at ang lungsod now as a Secretary to the Mayor Letlet Sarcal. Mr. Kenneth Amurao, nagpapasalamat ako sa ating mayor dahil ngayong araw ko lang nalaman na yung dating kilala nating DPS, the Department of Public Services, is now the Department of Environment and Public Services only last January. So, malaking bagay po ito dahil nakikita natin na binibigyan ng lungsod ang kahalagahan ang environmental protection. And I think napakalaking bagay po nito because the local government units for environmental protection will always play a very big part. Binabati rin po natin ang aking mga kasamahan sa DNR. Yusek Mark Fragada, he handles sa operations. So ito po ang malaking task po ito, buong Pilipinas. Kailangan tignan po niya yung operations ng DNR. Assistant Secretary and EMB Director Jackie Cancan. Assistant Director Mavic Yao. Director of Votes of EMB. Director Al Orolfo of our Foreign Assisted Projects Office. Nandito rin po mga kaibigan natin from ADB. Nandito po. Ang city electrician po natin, special mention ko lang dahil matagal ko nung kasama, Sangguniang Kabataan pa lang, si Randy Sadak po. Yeah. And our planning office also is here. Ang mga kaibigan natin sa media and from the private sector, from the DNR, DMB, gusto kong bakitin nga pala, Mayor, kasi nandito yung Regional Executive Director ng NCR, si Attorney Michael Matias, at ang RD ng EMB NCR, kung saan may nakasakop dito sa lungsod ng Maynila, si RD Janice Pamit, na kanina pang ini-interview tungkol sa isang pangyayari sa ibang lungsod. So, gaya po na sabi ni Mayor kanina, itong permitting on wheels naisip po namin dahil bagamat medyo matagal na po ang mga batas, most of environmental laws matagal nang naipasa, except for the extended producer responsibility na fairly new, 2022 lang. Pero naobserbahan po namin, marami pa rin sa ating mga mamamayan, hindi po nila alam yung mga provisions ng batas, lalo na yung mga obligasyon nila sa ilalim ng mga batas. So, naisip namin yung mga small and medium enterprises lalo na, dapat hindi po kaming tumigil na mag-educate. So, this is also an information and education campaign on our part para maintindihan ng gusto ng mga negosyante kung ano ang mga dapat nilang applyan na clearances and permits under the DNR para po maging legal ang kanilang operations. Bibilin po ang ating Pangulo Bongbong Marcos sa akin na una, ilapit ang serbisyo sa tao. Pangalawa, gawin mas madali at bilisan ang mga proseso. At pangatlo, gumawa ng mga hakbang
para po maging mas magaan ang buhay ng tao. Lalo na po ngayon sa mga dinadaanan nating krisis as a result of the situation in the Middle East. So, binabuti po namin na ilapit sa mga tao ang mga serbisyo, maturuan sila ng gusto, pati na rin po ang pamahalaang lokal. We want to be able to also capacitate the local government units para hindi na po kailangan pumuntang central office ng DNR yung mga tao. Yung local government na marunong na rin dun sa aming mga permitting systems can help and assist and guide yung mga constituents nila. I think ito ay malaking bagay dahil hindi na kailangan mag-travel papunta sa central office namin sa Quezon City, malayo pa po. So, nasabi na rin po ni Yorme kanina na with the situation we are experiencing today, I mean, worldwide, di ba, dahil sa mga pangyayari, gusto namin as an agency makatulong sa ekonomiya. So one way na makatulong po is pabilisin ang mga proseso para makapag-operate na kaagad ang mga negosyo para magkaroon ng trabaho. I think each and every agency of government, ito po ang dapat end goal at this time. Makatulong sa ekonomiya, magkaroon ng trabaho ang mga tao kaagad. And of course, kami sa DNR, mahalaga rin po sa amin na mas maging compliant yung mga entities, yung mga establishments, proyekto man sa small or medium business po sa gusto namin na alam ng mga tao bakit mahalaga na applyan yung mga clearance and permits from the DNR. And nagbago po ang aming pananaw. Hindi na po naghahabol ng mga violators, hindi po naghahanap ng mga violations. Gusto namin maging magandang partner ng private sector. First, para mag-guide ng mabuti anong mga kailangan ninyo sa DNR. At pangalawa, para maging magandang takbo ninyo. At the same time, you're also protecting the environment. So yun po ang pakay natin. Hindi ko po nasabi sa inyo, hindi lang po natin ginagawa dito sa lungsod ng Maynila. Ginagawa po natin ito in all 17 regions of the country. So right now, simultaneously, ginagawa natin sa lahat ng rehiyon, and we plan to do it monthly. So we will be assessing yung pag-conduct po natin ito today. Sasabit po ng report ang lahat ng mga regions sa amin para alam po namin how we can improve the system ng pag-conduct nitong activity na to. For instance, gusto namin dumating ang panahon na pagka nag-apply ka dito, posibleng makuha mo na yung permit on the spot today. So we will disseminate earlier kung ano ang mga requirements for every permit or clearance that you will apply for. And if you're able to bring it on-site, we will push na ma-issue natin on the same day. Ganito po ang kailangan natin gawin. Sa matagal na panahon, nakafocus po ang DNR sa aking obserbasyon. And I'm a credible witness dahil 19 years na po ako dito sa DNR. Nakafocus tayo sa mga proseso. Tumatagal ang mga proseso at hindi makapag-umpisa kagad ang mga negosyo at hindi nagkakaroon ng hanap buhay kagad. Ang naging direksyon po natin ngayon ay i-channel natin ang resources and focus natin on enforcement and monitoring. Kapag nandyan na po, ini-implement na po yung project, dyan po tayo mag-focus para siguraduhin natin na hindi magkakaroon ng mga aksidente, yung mga site ng mga projects natin at compliance sa water quality, sa air quality, standards po natin, ang iba't ibang mga entities at saka mga negosyo. So muli po, in behalf of the entire Department of Environment and Natural Resources, nagpapasalamat po kami sa lungsod ng Maynila. Minarapat namin na dito magsimula in NCR as the capital city of the country. At siyempre, bias na rin po dahil taga rito po ako. So we're very happy and thankful sa lahat po ng mga opisyal ng ating lungsod sa pamumuna po ni Mayor Isko Moreno at ni Vice Mayor Chia Atienza. So we hope this will be able to help our countrymen throughout the
the country in all 17 regions. And we assure you that we will improve on this system as we go along every month. Maraming salamat po.